Tampok po sa ating mga balita, patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay na posibleng sumabog sa mga susunod na araw. Huwag naman sanang magkatotoo. Bukod sa relief goods, tinututukan na rin ang kalusugan ng mga inilikas sa mga evacuation center kung saan marami sa ating mga kababayan ang nabiyayaan ng libreng serbisyo medikal. Ang pinakasariwang update ukol sa Bulkang Mayon ihahatid namin sa pamamagitan ng aming kasamang si Haji Caaminio. Mag-uulat ng live mula sa Albay. Magandang gabi sa iyo, Haji. Haji? Yes, magandang gabi sa iyo, George. Tama ka nga rin. Alam mo kung pagbabasehan natin yung ito sa sabog at ayon nga sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ay maaaring sumabog ito sa loob ng ilang linggo. Pero kung tingnan naman natin, George, ay isang rockfall event pa lang naman yung naitatala ng Mayon ngayong o sa nakalipas na 24 oras. Samantala, tama ka nga rin dyan at tiniyak nga ng Albay Provincial Government na matutugunan ang pangangailangang pangkalusugan ng mga residente sa mga evacuation centers kasabay nga ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa isinagawang press briefing kanina ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO ay bumaba na ang bilang ng mga residenteng nagkakasakit sa mga evacuation centers mula sa dating 700, ngayon ay nasa 600 na lamang. Yan ay dahil maagap na rumeresponde ang mga health workers ng lalawigan. Karamihan sa mga sakit na kanilang nakukuha ay respiratory problems, flu, body wounds o body pains at open wounds. Nagpapasalamat naman ang mga evacuees sa tulong na kanilang natatanggap mula sa lalawigan at maging sa mga tumutulong na sektor. Narito ang report. Pila sa waiting area ang 35 anyos na si Maricel Valenzuela na karga-karga ang kanyang 1.5 taong gulang na anak na si Aaron. Ilang araw nang may sakit ang bata. Nagpa-check up ako dito may lag na 3 araw. Importante po ito sa akin para libre gamot na rin po. Kaya naman ang mabalitaan niyang magkakaroon ng medical at dental mission sa San Andres Elementary School dito sa bayan ng Santo Domingo sa Albay, hindi na nagdalawang isip na pumila si Maricel. Grupong ipinadala ni Vice President Jejomar Binay ang nanguna sa naturang misyon. Bukod sa edukasyon, prioridad din ng Albay Provincial Government ang pagtiyak sa kalusugan ng mga residenteng inilikas sa mga evacuation centers. Kagaya na lamang dito sa San Andres Elementary School kung saan daan-daang mga evacuees yung sumailalim sa medical at dental mission sa pangunguna ng team na ipinadala ni Vice President Jejomar Binay. Karamihan sa mga iniinda ng mga evacuees dito ay ubo at sipon at napapanahon ang mga sakit na ito dahil bukod sa weather disturbance ay talagang masikip o limitado yung space dito sa evacuation center dahilan upang maghawa-hawa na yung mga sakit dito. Laking tuwa ni Maricel na maaari nang matingnan ang kanyang anak nang wala na siyang babayaran. Maraming salamat sa tumulong sa amin. Mahirap po ba talaga ang sitwasyon dito? Mahirap din po. Kasi yung ibang bata nagkakasakit po dito. Ang 41 anyos namang si Mang Elpidio Velves, matagal nang iniinda ang namamanas niyang paa, kaya minabuti din niyang patingnan na ito. Namamanas kong kasi tagal na, ilang buwan na. Simula nang mabutol itong isa. Importante kasi para matingnan yung mga karamdaman. Kaya mga bata. Hindi lang para sa akin, sa mga bata. Kumpleto at animoy isang ospital na ang pasilidad na itinayo sa eskwelahan. May medical consultation, dental check-up, pagkuha ng blood pressure at pharmacy. 2 evacuation centers ang pinagsagawaan ng medical mission sa Santo Domingo. Mahaba man ang pila, tiniis ito ng daan-daang mga evacuees para lamang gumaling na ang kanilang mga sakit na karamihay nakuha lamang mula nang mag-alboroto ang Bulkang Mayon. Samantala, George, at piyesta ngayon, alam mo ba, dito sa bayan ng Santo Domingo. At bagamat piyesta ngayon at nagkakasiyahan yung mga tao, tuloy-tuloy pa din naman ang monitoring ng local government ng Santo Domingo sa pangunguna ni Mayor Herbie Aguas at hindi nila hayaan na may casualty nga na maitala kasabay ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon at syempre kasabay na rin ng kanilang pagdiriwang ng kapistahan. At gaya din ng nabanggit ko kanina, isang rockfall event lamang yung naitala ng Bulkang Mayon sa nakalipas
makalipas na 24 oras. At alam mo George, kapag maganda yung panahon, nakikitaan natin ng weak to moderate emission ng white steams yung ibabaw ng bulkan. Samantalang aabot naman sa 308 tons per day naman itong sulfur dioxide na inilalabas ng bulkan. Akala nung mga karamihan sa atin ay hindi napuputok yung bulkang Mayon sapagkat hindi na ito nagpapakita ng aktibidad. Pero patuloy na umaakyat ang magma mula sa ilalim at kapag naipit naman yung pressure at naipit itong mga inilalabas ng bulkan sa loob, posible itong magkaroon ng malakas na pagputok. Tuloy-tuloy din ang buhay dito George sa bayan ng Kamalig dito sa lalawigan ng Albay. Makikita mo naman, kung nakikita nyo ngayon sa akin likuran, may mga bata tayo dito at sa ngayon ay kinakaya pa rin nila yung hirap ng buhay sa mga evacuation centers. At kung tatanungin mo yung weather dito George, sa ngayon ay umaambon na naman, actually maghapon ang umuulan dito sa lalawigan ng Albay, kaya naman hindi masyadong nagpapakita ang bulkang Mayon sa atin. Kasama ko pa din si Jeff Tuason at Romel Tabas, nag-uulat mula dito sa Albay para sa Telebisyon ng Bayan. Ako si Haji Caaminio, balik sa iyo George. Haji, oo. Matanong ko Yes, lang, George. dun sa kinaloroonan mo ba, evacuation center yan, ano ba yung mga kulang pa dyan sa mga evacuation centers? May mga sapat bang portalets o yung mga palikuran para dun sa ating mga kababayan? Yes, George, dito tayo sa Kamalig North Central School. Isa ito sa mga evacuation provincial government, lalong-lalo na para sa mga residente ng Barangay Tupa, Barangay Suwa at Barangay Kirangay. At kung tatanungin mo sa akin yung mga kakulangan dito para sa mga residenteng nanunuluyan nga dito pa samantala, medyo kulang pa Yun, sayang. at yung water system na tinatawag ika nga. Kaya naman itong Albay Provincial Government ay patuloy na tinutugunan ito at madalas ipapulong nila ng local government units at sa tulong na rin ng UNICEF at ng USA George ay natutunan naman ang mga kailangan sa tubig at sa water system facilities para sa mga residente dito George. Haji, anong sabi ng Yes, George. PHIVOLCS? Gaano ba kahaba yung lava flow ngayon mula dun sa bunganga ng bulkan? At siyempre, naaaninag ito sa gabi, di ba? Alam mo George, dahil malakas yung pagbuhos ng ulan dito sa lalawigan ng Albay, hindi mo talaga makikita eh. Maski yung bunganga ng bulkan ay hindi mo makikita kahit na kapag gabi na at wala na yung mga ulap. Yan ay dahil sa buhos ng ulan. Pero ayon sa PHIVOLCS, bagamat hindi mo makikita ng pisikal itong bulkang Mayon, patuloy ang aktibidad nito sa ilalim at kung yung haba ng lava yung pag-uusapan, naroon pa sa ilalim ng bulkan yung panibagong batch ng magma. Yung lava dome naman na tinatawag na naroon na sa ibabaw ng bulkan ay nakasteady na George. At ayon nga kay Mr. Ed Laguerta, ang resident volcanologist ng PHIVOLCS, singlaki ng isang 41-story na condominium yung naturang lava dome na yon, George. Okay. Huling tanong sa part ko, Haji, pero wag mo munang bibitawan dahil may mga itatanong pa sa iyo si Aya. Sabi ng PHIVOLCS at sabi ng gobyerno ng Albay, mas dumarami ngayon ng mga turista dahil sa yung nakikitang lava flow dyan. Posible ba ito ngayon kahit na maulan? Posible ito, George, sa loob ng ilang linggo, bagamat walang binibitawang anumang araw ang PHIVOLCS Region 5. So yan yung patuloy nating tinututukan hanggang sa ngayon at bumabase lamang tayo sa instrumentong ginagamit netong PHIVOLCS sa ngayon. At kung tatanungin mo naman sa akin yung tungkol sa mga turista, abay, patuloy ang dagsa ng mga turista dito, George. Sa katunayan, fully booked na nga ang karamihan sa mga hotel dito sa Legazpi City at gusto nilang makita itong pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Sabi nga ni Governor Joey Salceda, George, ito ay isang geographical tourism para sa lalawigan ng Albay. Kapag ka nag-aalboroto ang Mayon, lalong dumadami ang mga turista dito para masaksihan ang pag-aalboroto ng naturang bulkan. Kanina sa Cagsawa Ruins, George, dito pa rin yan sa lalawiga o dito sa bayan ng Kamalig, ay nakita natin yung ilang mga turistang nagpapalitrato pa kasama ang bulkang Mayon. Haji, si Aya to, may ilan lang ako katanungan sa'yo, Haji. Haji, Yes, Aya, go ahead, Aya. Ang lokal na pamahalaan na ba ay humihingi na ng ayuda sa national government? I believe kasi ang OCD chief nila dyan, sabi daw nilang lokal na pamahalaan,
2 buwan lang ang kaya nilang masustain ng mga evacuees dyan sa Albay. Meron na ba silang hinihinging mga ayuda in terms of financial sa national government? Yes, Alapaya, daily yung ginagawang pagpupulong na local government units ng Albay. At yung nga sa kanilang pinoproblema yung QRS dahil magmula pa ng bagyong Glenda ay ang ginamit na nila yung pondong ito para sa mga inilikas na mga residente sa mga evacuation centers. Kaya naman tama ka dyan, nananawagan na nga ngayon ang local government units, maging si Governor Joey Salceda sa national government at sa iba pang pribadong sektor para nga sa ayuda, gaya na lamang ng, sa usapin ng financial at kahit ng tulong aya, maging mga relief residente na nunuluyan sa mga evacuation centers, talagang hinihingi na nila ngayon. Haji, huling katanungan ko na, bukod sa ubot sipon, mayroon pa ba tayong namomonitor na mga sakit na nakakahawal, just like diarrhea? At papaano na ito tutugunan ng lokal na pamahalaan in case na mangyari ngayon? Of course, syempre, ilang linggo na sila dyan sa evacuation center. Sa ngayon, Aya, pampito yung diarrhea sa mga iniinda ng mga residente sa mga evacuation centers. Ayon yan sa APSEMO na nagsagawa ng press briefing kanina. At gaya ng sinabi ko kanina, patuloy naman itong tinutugunan ng Albay Provincial Government. Nasa top 3 pa ang diarrhea nitong mga nakaraang o nakalipas na araw, Aya, pero ngayon ay nasa ikapito na lamang ito. Ibig sabihin, talagang tinutugunan nila itong problemang ito, lalong-lalo na waterborne disease nga, itong diarrhea. At yung iba pang sakit na nakaka-apekto sa mga residente dito, Aya, ay ito lamang nabanggit ko kanina na respiratory problems, itong flu, yung open wounds, at yung pananakit ng katawan. Pero kahapon ay may naitala tayong isang namatay, Aya, pero yun ay dahil naman sa sakit sa puso at inatake yung isang matanda na hindi na napangalanan pa ng APSEMO. Maliban doon ay wala naman na tayong ibang naitatalang sakit dito, maliban sa mga atake taas na presyon ng dugo, Aya. Okay, maraming salamat sa iyo at mag-ingat kayo dyan, Haji Camino, live mula sa Albay.